pagkatapos po ng madaling araw, wala na daw kaming internet. Sinabi sa amin do'n sa katarungan. So babalik lang daw siya ng kanina siguro 4:00 bumalik. Kaya ano, ang ginamit ko hindi Canva, kundi PowerPoint. Back to basic tayo. Tapos yun, bago ko mag-start nung preaching, parang here are my thoughts sa nangyari sa Tacloban, tapos Cavite, tapos yung kakabasa ko lang kanina na balita. Kasi nagugulat kahit yung mga Pilipino na bakit ganun yung laman ng balita ngayon na panay kabataan. Yung una nga yung sa Tacloban, yung dalawang binatilyo na namarel, di ba, ng mga kapwa estudyante. Tapos marami ang nagsasabi, maraming anggulo ang lumalabas na ano yon, kumbaga parang hindi lang kumbaga parang droga yung impluwensya, kundi yun nga yung sa games at saka sa pinapanood, saka sa music na pinapakinggan. Kasi napansin nila yung t-shirt nung isang kabataan, merong nakalagay na KM something ganon. Tapos sinearch nila kung ano yung banda na yon. Banda pala yon na ang mga lyrics ng kanta nila ay patungkol sa pagpatay, patungkol sa hatred, patungkol sa pagbabaril. Kaya possible talaga na yung mga pinapakinggan ng mga kabataan na yon ay naka-impluwensya sa kanila. Tapos, 'di ba, hindi pa tapos yung balita na yon, nagulat naman tayo kasi sa Cavite, bigla naman may pumasok naman na estudyanteng babae, may daladalang kitchen knife, tapos pinagsasaksak yung mga kaklase niya. Tapos, yun nga, hindi ko pa masyadong inaalam yung balita na yon. Tapos kanina lang, may nabalitaan naman tayo, di ba? Nilabas ng ABS, isang anak, sinaksak yung nanay niya kasi hindi siya binigyan ng pera. Di ba? Parang isipin nyo maigi, panay kabataan to. And ang isa sa mga naiisip ko, unang-una, pag-usapan muna natin kayong mga estudyante at tayo na nandito, na sa panahon natin ngayon, di ba, that the days are evil, sobrang halaga na magpa-cover tayo ng blood ni Jesus palagi. Na lagi tayong magpapaprotekta sa Panginoon, magpapaselyado. Sabi ko nga sa mama ni Clarence kahapon, sabi ko, tita, alimbawa kayo ba, mababantayan niyo sila Carlos, Claire, tsaka Clarence 24/7. Sabi niya, Pastor, hindi po. Kaya ang pag-asa po natin dito, hindi niyo man sila mabantayan, pero meron Diyos tayo na sumusubaybay at gumagabay sa kanila. Kaya kumbaga parang tayo sa mga pangyayari na to, pinapaalala sa atin ng Panginoon how important yung prayer, yung pananalangin, di ba? Na bago kayo umalis, di ba? Bago kayo pumasok sa trabaho, sa school, lagi talaga kayo pa-cover ng blood ni Jesus. Kasi totoo talaga ang demonyo po. Di ba? And ang gusto niya sa atin, ang gusto niya sa mga tao, nakawan sila, sirain ng buhay, tsaka patayin. Di ba? Hanggat maaari, i-short live yung mga tao, di ba? Yung hindi sila umabot dun sa maturity nung kanilang edad. Kaya may mga ganon. Tapos pangalawang thought na naiisip ko dito is yung inaani ng mga nagpatupad ng mga batas o kumbaga parang rules or regulations yung pinapatupad nila. 'Di ba? Na for example nga, yun nga, ang daming nag-post ngayon, 'di ba, na ibalik ang campus ministry kasi talagang hindi lang pala siya sa Muntinlupa nangyari, buong bansa, 'di ba? Inaano 'yon, no disruption of classes. So bawal na basta-basta pumasok sa room para mangaral ng ng Bible, pero nakita natin, 'di ba? After a year or after months, 'di ba? So ganun yung parang naging bunga. Kaya ako iniisip ko nga talaga tayo, kinakailangan talaga bumalik na tayo sa school. 'Di ba? Kaya natutuwa ko kahapon sa care group, nilapitan pala sila ng police, 'di ba? Tapos in-inform sila na dapat nga talaga wag kayong mag-mobile games, ganyan. Yung kailangan iwasan natin to. Pero ako I strongly believe, 'di ba, na hindi lang kasi yon yung dapat mong ituro. Kagaya ng sinasabi ko nung Sunday na hindi lang dapat pagbalik ng GMRC yung dapat nating atupagin, kundi ibalik kasi yung pangangaral talaga ng Bible sa mga halimbawa, tanungin mo nga yung mga estudyante ngayon, ano yung 10 utos ng Diyos, hindi na ma-memorize, hindi na ma-recite, di ba? Kaya ang dami ng mga nangyayaring ganon. And then, pangatlong thought ko dito, yun nga, yung kinakailangan natin ng mga teachers talaga, mga bagong guro, 'di ba, na ng salita ng Diyos. Kaya kung kayo na-experience niyo na naiwan to one kayo,
'di ba? Talagang ano, huwag niyo nang antayin na tapusin pa kayo na matapos pa hanggang chapter 12. Kami noon, kunwari chapter 5 na kami, pasa kami agad, 'di ba? Tituro kami agad. Eh tayo, ang dami pa nating mga requirements, 'di ba? Kailangan tapos pa tayo ng Bible school, kailangan tapos mo yung ano, kumbaga parang mga one-to-one, kailangan ano, anointed ka gaya ng mga pastor, hindi. Kasi people need the Lord. Kailangan talaga ng mga tao na ng Diyos, 'di ba? Kaya naman kung halimbawang hiring ngayon sa langit, 'di ba? Nawa lahat tayo dito, lahat tayo sa kwarto na 'to, mapa youth, adult, 'di ba, YA, mag-apply na tayo, 'di ba? Bilang mga guro, bilang mga teacher ng Word of God. And yung halimbawa naman sa case naman ng mga friends ni Rachel na teachers, natutuwa ako sa kanila tuwing nakikita ko sila kasi yun nga, kumbaga parang ano, yung parang bigla akong napaisip na, ay kahit pala mga teachers, merong hunger and thirst talaga sa Word of God na kinakailangan kahit sila rin madamay na sila. Hindi lang mga estudyante kundi mga teachers din. And hindi ko rin ano, parang hindi ko rin alam kung ano yung ginagawa ng Panginoon kasi biglang dumami yung mga teachers din ngayon. 'Di ba? Kunwari sila Mira may pinasukan po na ano na school, 'di ba? Tapos grabe rin talaga yung cases doon. Tapos si Rose pala tsaka si Joanna ng taga-NHA nandun din. So meaning to say, merong mga, kumbaga parang panawagan si Lord, meron siyang pinapagawa ngayon sa mga kabataan na sobrang kinakailangan natin urgent talaga nagawan ng paraan. Kasi alam niyo kung bakit? Pag mamaya mas maintindihan niyo, pag isang generation nga lang daw yung pinalagpas natin, kawawa daw yung mga susunod. Kaya yun yung talagang sinasabi ko sa inyo. Halimbawa tayo dito, nagmamalasakit tayo sa isa't isa, dapat kumilos na tayo. Kailangan yung susunod na henerasyon sa atin, wag na nating pabayaan. Bakit? Kasi meron pang mga ano, 'di ba? Susunod diyan, 'di ba? May anak pa si Sai, andyan pa si Faith, andyan sila Gian, andyan sila Isaiah, 'di ba? Sila Amari. Eh pag hindi mo tinuruan yung mga ano, kabataan ngayon, darating yung time, yan yung mga magiging kuya at ate ng mga bata natin ngayon. 'Di ba? Tsaka yun nga, kumbaga pag hindi natin sinecure yung generation ngayon, wala, baka yung iba sa inyo mag-homeschooling na lang. Kasi takot na kayong papasukin yung mga anak nyo sa eskwelahan, di ba? Dahil ganun nga yung mga nangyayari. Kaya we need po preachers, we need teachers po na babalik ulit sa mga eskwelahan para mangaral, di ba, ng salita ng Diyos, na magba-Bible study ulit, di ba? And unang-una talaga na kailangan dyan is yung willingness. Sabi nyo nga, willingness. Yan. Kasi kapag willing tayo, 'di ba? Kahit ano yung mga limitasyon natin, kahit sabihin natin na hindi tayo ganun kagaling, 'di ba? Basta't willing tayo, gagamitin tayo ni Lord. Amen? Kasi aanhin mo nga yung talino, yung dami mong alam, di ka naman willing. Aanhin mo yung mga diploma mo, certificate mo sa Bible school, hindi mo naman gagamitin. 'Di ba? Kaya it's time, 'di ba? Para gamitin natin 'to para sa ikakalwalhati ng Panginoon. Amen. Amen. Kaya mamaya pag nag-pray tayo, pag-pray natin yan, mag-rebuke tayo, di ba? Tanggalin natin yung mga spirito ng ganyan, yung mga pagpatay, di ba? Yung mga karahasan. Okay? And meron, ngayong gabi na to, meron pa akong isang hindi papalagpasin. Ayan, kasi tuwing first Wednesday of the month, ayan, so hindi ko gusto yung ano natin, ugali natin sa testimony na ang tagal ng iniintay bago may susunod na magte-testify. Kaya ang title po ng message ko ngayon, ni Lord ngayon, is The Power of Testimony. Declaring what God has done. Ito, i-remind tayo ulit ng Panginoon para, kasi next week po, testimonial night na naman. Ang gusto ko pong mangyari kasi sa testimonial night, di ba, yung nag-uunahan sa mic. Bakit? Kasi ipoprove natin na mabuti, mabait, di ba, at buhay ang Diyos. Amen? Di ba? Hindi yung parang alam nyo ako nahihiya kay Lord. Na parang minsan, utang na loob pa sa atin ni Lord pag nag-testimony tayo. Di ba? Kaya sana mag-guilty tayo sa part na to na ba't ganun? Pag testimonial night, hindi sila handa. Di ba? Bakit ganun? Parang nag-iintay kami ng ang tatagal bago sila tumayo. Di ba? Kaya dapat dito po, ngayon pa lang, di ba, sa lahat ng mga nakakarinig ng boses na to, halimbawa kasi, isipin nyo maigi ha, kunwari, sa isang buwan ba talaga, walang ginawa si Lord? Hindi ka ba niya binigyan ng shampoo?
'di ba? Na pang ano mo diyan sa buhok mo. Isipin niyo maigi, 'di ba? Shampoo, nakakatawa naman yung sample ni ni pastor. Oo, shampoo. 'Di ba gano'n kaordinaryo, gano'n kasimple. 'Di ba? Pero gaya ng prayer ni Buninay, minsan na-overlook natin. Minsan na hindi natin napapansin kasi bakit? Mas nakafocus tayo dun sa buong buwan tapos sa 30 days na pangit yung nangyari sa atin. Eh kung tutuusin, 2 araw ka lang naman hined-ache, 'di ba? Pero mas yun pa ang napansin mo kaysa dun sa 28 days na okay ka. Amen? Amen? Isang araw, isang prayer marathon ka lang naman hagulgol ng hagulgol, 'di ba? Pero 'yun pa yung mas napansin mo kaysa sa maraming ginawa ni Lord, 'di ba? And 'yun nga, kinakailangan mabago tayo, 'di ba? Huwag kayong mag-alala, ako rin nung pinag-aralan ko 'to, kahit ako din talaga ay kinorek ng Panginoon. So ang verse natin dito ay makikita sa hindi pala. Nandiyan ba yung verse? Next din sa verse, Obi, yan. Sabi ng Psalm 66:16-20, sabi dyan, no, come and hear all you who fear God. And I will declare, sabi nyo nga, declare, sabi, what He has done for my soul. Diyan pa lang, di ba? Halika kayo, kayong mga may takot sa Diyos. At sasabihin ko sa inyo, ano ang ginawa ni Lord sa akin. Di ba? Sabi, I cried to Him with my mouth, and He was extolled, with my tongue. If I regard iniquity in my heart, the Lord will not hear. But certainly, God has heard me. He has attended to the voice of my prayer. Sinabi niya kung paano siyang sinagot ni Lord. And sabi, blessed be God who has not turned away my prayer nor His mercy from me. Yan yung sample ng testimony na tinatawag. Happy birthday, CJ. Ayan. So, dito, yun nga, yung sinasabi dito na mag-testimony tayo. At ang testimony na pag-uusapan natin dito is a general testimony. Yung testimony na napapanood nyo sa CCF, sipin nyo, yun nga linggo-linggo yun, may testimony sila. Bakit? Kasi kapag nagte-testimony sila, may nabe-bless, may naliligtas, may na-encourage, di ba? And itong sinasabi rin na to na testimony, yung ginagawa natin pag prayer meeting, pag testimonial night, di ba? So general ito. At ang mapapag-aralan natin? Sabi nga, ang big idea nito, a testimony is not merely telling a story. Sabi, it is declaring the faithfulness of God, and every testimony glorifies Christ, strengthens believers, invites unbelievers to salvation, and defeats the work of the enemy. So, dyan iikot yung pangangaral natin. Sa introduction po natin, sa every believer daw ay merong testimony. Meron nga daw dramatic stories pa ng deliverance, 'di ba? Galing sa drugs, krimen, or addiction. 'Di ba? Pero merong iba din naman na quieter stories lang yung meron sila. Pero hindi lang 'yan of growing up in God's grace. Pero ang mahalaga dito, but every genuine believer has one thing in common. God changed their life. 'Di ba? Kaya tingnan mo ngayon katabi mo, sabi mo sa kanya, binago ba ni Lord buhay mo? 'Di ba? So kung binago ni Lord buhay mo, you have something to tell. 'Di ba? You have stories to tell. Amen? Kung binago ni Lord buhay mo, may masasabi ka, may maisasaysay ka, may mai-essay ka. Amen? 'Di ba? So isa ang ating common denominator. Lahat tayo binago ni Lord. Sabi nga, your testimony is not about how bad your past was, kundi it's about how good your Savior is. Marami daw mga Kristiyano, iniisip nila, hindi daw exciting yung testimony nila. Bakit? Kasi hindi naman daw sila naging gang member, hindi sila naging addict, o hindi naman sila naging bilanggo. Pero alam nyo ba, ang greatest miracle kasi is not being rescued from prison. Sabi, the greatest miracle is being rescued from sin. Yun ang mahalaga doon. Kaya kung ikaw man dating bilanggo, di ba? O dating ikaw ay nagtitinda lang ng munggo, 'di ba? Mai-rhyme lang, 'di ba? So, may may story ka. Amen. Whether ikaw magsasaka doon sa probinsya, 'di ba? O office boy dito sa Manila, 'di ba? May testimony ka. Amen. Kaya wag mong isipin 'yan, hindi ako kagaya ni pastor ganito, 7 ang napatay, 'di ba? Ano lang ako,
introvert lang ako sa bahay eh. Dati kasi, alam niyo bakit ko nasasabi to? Ganyan din ang iniisip ko dati. Sa tuwing merong mga nagtestimony na pastor sa mission house noon, sabi ko, bakit ang sasama nila? Wow. Ang buti ko. Ba't ganun yung mga testimony? Ako, simpleng mahiyain lang naman. Tapos, basta wala akong matestimoning ganun, ka-great na sinner. Pero ako, alam ko talaga, sabi, whether great or small, sinner ako. Pero sabi ko, parang hindi naman exciting yung story ko. Diba? Pero yun nga, kumbaga parang habang tinuturuan kami ng mga leaders namin, na-correct kami. 'Di ba, na hindi ka naman kinakailangan yung mamamatay tao o rapist, 'di ba? Kung ikaw ay binago ni Lord, may istorya ka. Amen? Kaya yun yung iisipin mo, ang mahalaga, ni-rescue ka sa kasalanan. Kaya sabi nga ni Charles Spurgeon, no, the greatest proof of the power of God is a changed life. Kasi yun ang mahalaga, 'di ba? Na nabago ang buhay mo. 'Di ba? Kung ikaw ay nagmumura, binago ka ni Lord, 'di ba? So, isabihin mo 'yon. Kung dati kang nangungupit, sabihin mo yun. Di ba? Kaya nga kahapon, kinukwento ko pa doon sa mama ni Grace, ako po, wag po kayong mag-alala, naranasan ko rin po yan. Di ba? 100 po ang pinapabayad sa amin ng sa school, 'di ba? Sasabihin ko po kay Papa 200 yung babayaran namin. Maano rin po ako, maloko rin po ako dati, pero yun nga po, binago rin po ako ni Lord, 'di ba? Kaya tayo pong lahat, pwede po tayong mag-testify, 'di ba? Sa pagbabago ni Lord. So ito na po yung mga dapat nating matutunan when it comes sa testimony. Kaya sabi mo nga sa katabi mo, next week, mag-uunahan na tayo. Di ba? Mag-uunahan na tayo ha. Yan. Una, a testimony magnifies the goodness of God. Di ba? Tsaka alam niyo bakit ko tinuturo tong testimony? Kasi I decree and declare, marami pa tayong magiging testimony. Amen? Di ba? Huwag niyong isipin na ang dami ng ginawa ni Lord sa'yo. Di ba? Kaya nga sabi ng isang preacher, kailangan daw lagi kang may mga tao o mga kaibigan na tinatawag na what else friend. Pag sinabing what else friend, ito yung kunwari, naabot mo na to. Nakapag-mission ka na dito sa Mindoro. Sasabihin ng friend mo yon, what else? 'Di ba? Saan pa tayo pupunta? 'Di ba? Ano pang gagawin natin? Kasi alam niyo, pag wala ka daw ng mga what else friend, ang mangyayari sa iyo magiging stagnant ka daw. 'Di ba? Kaya ito yung yung parang gusto kong maisip nyo, di ba? Na kaya natin itatopic to, although si pastor na topic na yan noon pa eh. Bakit? Kasi marami pang gagawin si Lord sa atin. Sabi nga, come and hear all you who fear God and I will declare what He has done for my soul. Di ba? Kaya sabi nga dyan, ang sabi ni David, come here, sinabi what God has done. Hindi sinabi ni David, come here, come here how amazing I am. 'Di ba? Hindi niya sinabi, tingnan nyo, 'di ba, kung gaano ako kadakila. Kundi tingnan nyo, pakinggan nyo kung ano yung ginawa ni Lord. And that is the biblical testimony. The focus is never on us, 'di ba? The focus is always on God, 'di ba? And lagi natin tatandaan sa testimony that magnifies the goodness of God, sabi, every testimony points people to God's grace. 'Di ba? So ang mga testimony dapat natin, pinopoint yung mga tao sa biyaya ng Diyos at hindi sa atin. Hindi rin sa mga nakaraang kasalanan natin, 'di ba? And sabi nga, dapat daw we will glorify God's mercy kaysa sa mga buhay natin. Sabi nga, the purpose of testimony is not just entertainment lang, kundi exaltation sa Panginoon at sa biyaya niya. Kaya kapag nagte-testimony ka, i-point mo yung mga tao sa biyaya ni Lord. And letter B naman, testimony reminds us that God is still working. Amen ba? Di ba? Na pag nagte-testimony kasi tayo, pinaparating natin sa mga tao na kumikilo si Lord. Di ba? Gumagawa siya. Pero kapag tumameme kayo dyan, hindi nyo inabot yung mikropono, parang sinasabi nyo kay Diyos, ay kay Lord, at sa mga tao na ngayong May, walang ginawa sa akin si Lord. 'Di ba? Proud pa tayo na hindi tayo tumatayo, 'di ba? Pero magmula ngayon, magbabago na tayo. Amen. Magbabago na tayo talaga, 'di ba? Kaya sabi nga diyan, people often forget yesterday's miracles. Kaka-miracle lang kahapon, ngayon nalimutan na, 'di ba? Kaya nga ang Israel, repeatedly nalilimutan na nila ang mga ginawa ng Diyos. That is why throughout
Scripture, God continually commanded His people to remember. Diba? Lagi niyang sinasabi, remember, remember. Lagi niyong alalahanin, ganito, ganyan. Bakit? Testimony helps us remember. Kaya alam niyo, ang testimony daw, nakakatulong siya para makaalala tayo. Kasi bakit? The moment na nag-testify tayo, tayo din mismo, mare-remind na oo nga, no, ganyan. Kaya alam niyo, ang tip ko sa inyo, pag testimonial night, pag mababalitaan yung testimonial night, magsulat ka na ng mga sasabihin mo. Para pagdating mo dito, ready ka na. 'Di ba? Ayan, basahin nyo. Yan ang ginawa sa akin ni Lord. 'Di ba? O kaya naman, syempre, ikaw magbasa. 'Di ba? Kasi bakit? Yun nga po, kinakailangan natin na maalala ang mga ginawa po ni Lord. Kaya 'di ba naalala niyo yung mga Israelita? Ano yung mga ginagawa ni Lord sa kanila? Lalong-lalo na nung nag-cross sila sa Jordan River. 'Di ba sabi ng Panginoon sa kanila, umano sila ng mga bato, yung mga yung magpatong-patong sila, 'di ba? Tapos bawat tribo may representative ng bato na 'yon, 'di ba? Para saan 'yon? 'Di ba? Para saan kaya 'yon? Memorial kasi 'yon ng ginawa ni Lord na, nakakross sila dun sa Jordan River. And alam niyo ang ginagawa ng testimony para sa atin? Sabi, every testimony becomes a spiritual memorial. 'Di ba? Kapag tayo nagte-testimony tayo, memorial pala 'yon ng kabutihan po ni Lord. Kaya 'di ba dati si Ina talaga, lagi ko yung pinagmamalaki. Sabi ko, alam niyo ba si Ina, yan ang trophy of healing namin. 'Di ba? Tropeyo yan, 'di ba? At palatandaan na nagpapagaling po si Lord. 'Di ba? And alam niyo, ganun din po ang testimony na whenever we testify, 'di ba? Yun po ang spiritual memorial ng mga ginawa ni Lord sa atin. And kung hindi pa po kayo nagjo-journal, simulan niyo po ngayon. Kung hindi pa kayo nagjo-journal ng mga ginawa ni Lord, simulan niyo ngayon. Kaya si Pastor Mer, 'di ba, ang hilig niya magregalo ng planner. Kasi para maisip nyo na dun sa planner na yon, pwede nyong ilagay yung mga ginawa ni Lord. 'Di ba? Kunwari, anong date na ngayon? June 24. 'Di ba? Kunwari, June 1, ito yung ginawa ko. June 2, kaya kami ni Ate Mer sa bahay, nagtatawanan kami. Kapag kunwari siya, matutulog na siya, tapos ako nakatulala ako. Ganyan. Tapos nire-recite niya yung at lumabas kami, pumunta kami sa ganyan-ganyan. Tapos kasi natatawa ko kasi saktong-sakto, nahulaan niya yung isusulat ko. 'Di ba? Kasi ganun po kami sa bahay. Magsusulat siya ng mga nangyari sa kanya, ako rin magsusulat din ako ng nangyari sa akin para sa end ng month, alam namin. 'Di ba? Tapos ito pa, si Ate Merden, ang hilig niya ko na rin, may pupuntahan kami. Hindi yan pwedeng hindi mag-picture. Kasi bakit? Para daw maalala niya. 'Di ba? Kasi sobrang halaga nun na lagi mong naaalala anong ginawa ni Lord sa buwan na to. Kasi kung hindi ka talaga magte-testimony. Mas mamamagnify yung mga nangyaring masama sa iyo kaysa sa mga mabubuti. Okay? Kaya yun po, testimony magnifies the goodness of God. Naniniwala ba kayo mabuti si Lord? Amen. 'Di ba? Kaya mag-testify tayo. Pangalawa, testimony strengthens the person who shares it. O, di ba? Ang unang napapalakas pag nagte-testimony ay yung the person giving it, di ba? The first person blessed by a testimony is the one giving it. Ikaw mismo. Di ba? Bakit? Kasi naaalala mo, as you sulat, as you write, di ba? Yung mga ginawa ni Lord. Tapos as you declare, as you speak, di ba? So maaalala mo, hindi mo talaga makakalimutan. Okay? Kaya dito, tatandaan natin na kapag ka nagte-testimony ka, ikaw mismo. Sabi mo sa katabi mo, ikaw mismo ang napapalakas. Sabi nga dyan, sa letter A, it strengthens our faith. Diba? Every time we tell what God has done, we remember His faithfulness. Kaya sabi nga, David often encouraged himself by remembering God's previous victories. Diba? So pakinggan niyo yung mga psalm ni David. Madalas doon sa kanyang salmo, inaalala niya yung mga ginawa ni Lord sa kanya. Okay? And sabi, when facing Goliath, naaalala niya yung lion tsaka bear. Diba? Naalala niya yon yung kasing, nung haharapin niya si Goliath, sabi ng mga Bible scholar, ano daw ang mga nagpa-encourage kay David, bakit hindi siya takot kay Goliath? Bakit? Kasi naaalala ni David, paano siyang niligtas ng Panginoon sa lion tsaka sa bear. 'Di ba? Kaya inisip niya, itong si Goliath susunod na 'to na na
papaslangin ni Lord, di ba? Kaya ganon. Kaya sabi dito, past victories fuel present faith. And kapag naaalala natin yung mga past victories na nangyari sa atin, yung kasalukuyan mong pananampalataya ngayon ay mas lalong nai-strengthen, di ba? Napopuelan, nagagasan, okay? Kaya yung una, it strengthens our faith. Pangalawa, it increases our gratitude. Thankful ka na ngayon, grateful ka na ngayon. Pag nag-testimony ka pa, mas magiging thankful ka pa. Magi-increase yon, di ba? And sabi nga ng isang pastor, ng isang preacher, kung ano daw yung level ng pananampalataya mo ngayon, huwag kang mag-stuck dyan. Bakit? Kasi meron pa si Lord na another level na gusto niyang maranasan mo, mapuntahan mo. Okay? Kaya sabi dito, tatandaan natin that grateful Christians are joyful Christians. Naniniwala kayo doon? Na pag mapagpasalamat ka, joyful ka, masaya ka, pero kung mapagreklamo ka, ang mas nakikita mo yung wala, di ba, ay hindi ka sasaya talaga. Amen? May boyfriend ka na nga, hinahanap mo pa yung sing pogi ni Gerald Anderson. Di ba? Kaya kawawa naman kung kamukha ni Empoy yung iyong boyfriend, di ba? Kumbaga parang dapat, kung ano yung meron ka, pasalamatan mo. Di ba? Yung ang ihain man sa'yo ay daing o laing, magpasalamat ka kay Lord. Di ba? Lechon, di ba? Lechon manok o lechong sisiw, di ba? Magpasalamat ka pa rin kay Lord. 5 piso o 5,000, magpasalamat tayo kay Lord. Sabi nga ng isang pastor, may nararamdaman o wala, magpasalamat kay Lord. Kasi ibig sabihin may feelings pa. Diba? Kunwari, kinurot ka, pinitik ka, magpasalamat ka pa rin daw kasi bakit? Naramdaman mo yung pitik. Diba? Kasi yung iba, paralyzed na, manhid na, hindi na makadama. Diba? Kaya dapat po, thankful po tayo. Although, pwedeng exage para sa inyo, na grabe naman yun, pitik, tapos paralyzed. Pero somehow, totoo, diba, na ang dami-daming mga tao na paralyzed, paralisado, ang gustong makadama. Okay? Kaya yun, sabi nga dito, complaining grows when we forget God's goodness, pero thanksgiving grows when we remember it. Diba? Nag-grow yung thanksgiving natin pag naaalala natin yung mga ginawa ni Lord. At ang susi, testimony. Diba? Magta-testimony. And letter C naman, it keeps us humble. Alam niyo ba yon? Na pag nagta-testimony ka, nagiging humble ka palalo. Bakit? Kasi binabalik mo kay Lord yung mga papuri, 'di ba? Para sa kanya. Diba? Kaya nga tayo po, pag kunwari, si Tin, pinicturean ni Raylene, 'di ba? Tapos pinost ni Tin yung kanyang picture. Ano sasabihin ni Raylene? Credits naman diyan, oh. Pitik ko 'yan eh. 'Di ba? Yung kumbaga, 'di ba, may mga ganon na tinatawag, 'di ba, na pitik mo 'yan, picture mo 'yan, dapat inaano mo 'yan kahit sa knowledge. 'Di ba? Kung ngari, itong thought na to, nabasa mo sa librong ganito. 'Di ba, ang mga diyan sa mga writings, dapat daw nilalagay mo yung author noon, yung book noon, kailan nilathala, 'di ba? Hindi ka kasi plagiarism kasi ang tawag doon pag kumokopya ka lang. 'Di ba? Kailangan bigyan mo ng credit kung sino yung talagang nagsabi noon, naintindihan? And alam nyo, huwag kayong tumawa-tawa. Bakit? Kasi ginagawa rin natin kay Lord yon minsan. Di ba? Pag hindi tayo nagte-testimony. Di ba? Nagalit siya ba? Oo, di ba? Bakit? Kasi para mong sinasabi kay Lord, Lord, natapos ko tong May na to dahil kinaya ko. Di ba? Oo. Di ba? Pero pag nagte-testimony tayo, Lord, salamat kasi nung June 1, binigyan mo akong 20. Nung June 2, 30. Nung June 4 hanggang June 30, ganyan-ganyan. Di ba? Binabalik mo yung credit, yung glory kay Lord. Pero pag hindi, ay wala. Pastor, parang gusto ko na next week parang gusto ko nang bumawi Di ba? Bakit? Kasi every testimony reminds us, I did not save myself. Tapos I did not change myself, 'di ba? It was God's grace. Kaya anong kinakanta natin every tapos ng service? To God be the glory. Kasi anumang sayaw dito ni Tenten, anumang kanta ng choir dito, 'di ba? Anumang pagpipreach ni pastor dito, anumang pag-opening prayer, gaano man kagaling mag-opening prayer si Tita Lori dito, sa dulo, to God be the glory. Amen? 'Di ba? Pag si Jassel nag-song lead at ang taas ng boses nung kinanta yung Hallelujah to the Lamb, 'di ba? Sa dulo, to God be the glory.
yung boses na yun na tweet, songbird. Ay, sorry. Ano, di ba? Galing kay Lord yun. Amen? Amen. Kaya kapag tinetestimony mo, ma-humble ka lalo. Sorry. Libreng shower. Ayan. It was God's grace. Kaya sabi nga, marami daw nakaka-recover daw po na mga addict ang na-encourage po to regular tell their testimony. Why? Because remembering where God brought them from protects them from pride and temptation, 'di ba? Kasi hindi lang naman sila gumagaling dahil lang sa kanila o dahil sa ni-rehab sila, kundi pinagaling kasi sila ng Panginoon. So again, testimony strengthens the person who shares it. Ikaw mismo, benepisyo mo 'yan. Pag ikaw nagta-testimony, maalala mo. Okay? Ang mga ginawa ni Lord. And then pangatlo, testimony strengthens those who hear it. Diba? So napapalakas ka, napapalakas din yung nakikinig. Kasi kagaya ng kwento kanina, di ba? Sa discipleship, meron kasing dalawang unggoy. Di ba? Yung unggoy number 1 ay fearless. Hindi siya takot sa snake. Yung monkey number 2, takot na takot sa snake. Ngayon, nung sinama yung yung isang monkey doon sa matatakutin, nagulat sila, natakot na rin. 'Di ba? Yung monkey number 1. 'Di ba? Yung fearless. Bakit? Kasi faith is contagious, ganun din yung fear. Nakakahawa siya. Yung hope din nakakahawa. 'Di ba? Kaya testimony spreads hope, 'di ba? Kaya kapag ang mga kasama mo lagi positive, ano nangyayari sa iyo? Pag nagiging positive ka, 'di ba? Wag lang sa COVID, 'di ba? Kumbaga nagiging hopeful ka, nagiging filled with faith ka, di ba? So, kinakailangan, ganun din, sa pagtatestimony natin, lagi mong iisipin yung mga nakakarinig sa'yo na mabibuild din yung faith nila. Okay? Number 1, it builds faith kasi. Kasi ano sabi ng Romans 10:17? Tingnan ko nga kung alam nyo. Romans 10:17, ano sabi? Faith comes by hearing and hearing the word of God. Saan daw galing ang faith? Sa pakikinig ng Word of God, as well as testimony. Kapag nakakarinig ka lagi ng positive testimony, magagandang testimony, testimony na nakakapag-encourage talaga, ay talaga naman maapektuhan ka. Diba? Kunwari, pag nag-testify nga dito, diba? Na kunwari, may alam nyo ba, nakakatuwa. Si Lord, binayaran yung utang ko na 5,000. Ang galing talaga. Diba? Ikaw din tuloy, naisip mo, ay, I'm next in line, mababayaran din yung utang ko. Diba, na 5,000. Pag may nag-testimony, alam nyo ba, akala ko hindi na ako gagaling sa sakit ko. Diba, pero ang galing kasi meron lang nag-pray sa akin. Tapos, diba, ano naisip natin? Ay, I'm next in line, gagaling din ako. Naintindihan nyo? Yung asawa ko, grabe, masyadong lulong sa bisyo, addict na, lasinggero pa. Pero salamat sa Panginoon, binago ni Lord. Ayun, pastor na. Ang bilis. Di ba? O ano naiisip mo? Di ba? Ay, mababago din yung tatay ko, mababago rin yung asawa ko. Naintindihan? It builds faith. Di ba? Pero, again, kung ipagkakait mo yon, di ba? O, paano silang mabibuild yung faith? Di ba? Sabi ni John Rex, talagang nakokonsensya na siya sa pagtahimik niya, di ba? Kaya dapat talaga. Di ba? Kaya nga dati alam ko may correction ako sa inyong mga kabataan, di ba? Sabi ko, kung maingay kayo sa labas, ang ingay nyo, yung kadakilaan ng Panginoon. Di ba nasa Bible yan? Yung sabi kung may iboboast siya, ang iboboast niya yung patungkol kay Lord. Yun ang makadiyos na pagyayabang. Amen? Kung mayabang ka, ang iyabang mo, yung ginawa ni Lord. Amen? Amen. Di ba? Kaya yun po yung tatandaan natin. And sabi nga, sometimes people don't need another argument. Alam niyo ba yun? Minsan, ganito yan. Sa mga nag-share din. Hindi mo kailangan, kunwari, yung classmate mo, tineology mo agad, Raylin. Alam mo ba? 3 ang persona ng Diyos. God the Father, God the Son. Hindi mo alam yun? Di ba? Nagpe-pray ka pa, no? Ganong-ganong ka. Hindi mo alam yun. Di ba? Hindi niya kailangan minsan na marinig yon. Ang kailangan niya marinig yung testimony mo. Paano ka binago ni Lord? Ay talaga rin. Ganyan ka dati. Binago ka ni Lord. Diba? Maria Elena ka dati.
Ano ba yung nagpo-prosesyon? Nakita ko kasi yung profile pic mo nung bata. Ano ba yun? Parang nag-Reyna Elena siya eh, no? Reyna Elena pala, hindi Maria Elena. Di ba? Yung kumbaga parang, ang sinasabi dito, they need evidence that God still changes lives. Amen? Di ba? Uy, talaga, Jess? Miyembro ka ng ano dati? EB Babes? Diba? Yung mga, ang galing nga, hindi halata. Di ba? Yung parang, wow, ang galing. Di ba? Kaya nga nung nalaman ko yun na yung pastor dun sa, pastor nila, Pastora Bernadette, dun sa May Clem, sabi ko sa inyo, talagang yung reaction namin ng mga Mac friends noon, gulat na gulat kami. Kasi nagpipreach siya, ano talaga, yung, ano nga, sabi ni Pastora, ang pogi daw lalo nun, nung kabataan eh. Kasi parang artista siya, tapos maputi, tapos ano, yung talagang pormadong-pormado. Tapos nung nalaman namin ng kwento, 7 pinatay, kaya nakulong sa ano, sa bilibid, 'di ba? Tapos nung nandoon na siya, nakapagpastor. Kaya lahat kami, naniwala kami na nagbabago talaga si Lord ng buhay during that time. Kasi yun nga po, ang nangyayari, kapag nakakarinig ang mga tao kung paanong binago ang isang tao o nakarinig ng storya, paanong nagbabago si Lord, sila rin, nababago sila. Nagkakaroon sila ng hope na ako kaya ko rin yan. Di ba? Lalong-lalo, kunwari, yung mga uso ngayon, mag-testimony kayo sa mga kabataan. Alam mo, dati, ano rin ako dyan, ML addict din ako. Pero sinuko ko yan kay Lord. Di ba? O kaya, kailangan paglagpasan mo. Kasi hindi ka pa makakapag-testify sa kanila kung ikaw addict ka pa. Di ba? Yung kunwari, talagang dapat pagtagumpayan, hindi mo pwede sabihin, uy, mag-ano ka dyan. Di ba? Ano ka dyan? Ikaw nga rin, addict ka dyan. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin yon. Di ba? Yung kunwari, uy, tigil mo nga TikTok mo dyan. Oh, nakita ko nga rin, ikaw nagtitiktok ka. Di ba? Kaya ayusin po natin. Kaya ayusin po natin. Amen? Amen. Di ba? O, galit ba kayo? Hindi. Di ba? So, masaya. Di ba? Kaya, yun po yung dapat nating isipin. Di ba? Na nakakabago ng buhay. Pangalawa, it comforts suffering believers. Di ba? Ay, hindi pala. Hindi pa tapos. Ang example nga dito, yung woman at the well. Sabi, di ba? Ang sinabi niya lang naman, come, see a man who told me everything I ever did doon sa kanyang bayan, di ba? Pero ang sabi, marami daw ang naniwala. Kasi nakita nila yung babae mismo nagbago. Di ba? Nakita nila na talagang nanampalataya sila kay Jesus. Siya kay Jesus. And later, they believed because they personally met Jesus, di ba? And sabi nga, ang quotation kasi to, sabi, one testimony started an entire revival, di ba? Kaya hindi mo alam, yung testimony mo rin, pwedeng mag-spark ng revival yan. Di ba? Naalala ko yung pinanood sa mga Bible school student, yung Buddhist na babae, yung kumanta ng yung Jesus, ano nga ba yun? Name about, ano nga ba yun? Ella? Ano nga ba yung Basta tungkol kay Jesus yun eh. Yung name ni Jesus. Diba? Pero alam niyo after nung nangyari na yun, na nag-testimony siya, yung revival nag-broke out doon sa kanilang lugar at sa kanilang church. Di ba? Kasi ang tindi, Buddhist, di ba? Kasi yun nga, yung background niya nga kasi, talagang hindi rin basta-basta. Okay? And then letter B naman, it comforts suffering believers. Sabi nga ni Paul, God comforts us so we may comfort others. Sa 2 Corinthians 1 nyo yun, mababasa. And sabi, ito, ang ganda nito, pwede itong i-post. Sometimes, your testimony becomes someone else's survival guide. Na isipin mo, pwedeng yung testimony mo pala, yan yung maging daan para ma-survive niya yung kanyang pinagdadaanan. Isipin mo, pwedeng may nakikinig pala sa'yo, ang plano, gusto nang magpakamatay. Pero narinig yung testimony mo, di ba, na si Lord, kaya niyang gawin lahat, walang imposible sa kanya, naniwala siya. So nakapagligtas ka ng isang kaluluwa. Okay? And then, sabi nga ang dito, ang sample dito, yung mga cancer survivor, 'di ba, na nagte-testimony sila na
kami po, salamat sa Panginoon kasi gumaling din kami. Ngayon, yung mga bago pa lang na nagkakaroon ng cancer, nagkakaroon sila tuloy ng hope ngayon. Di ba? Na sila rin, gagaling sila. Sila rin meron pa silang pag-asa. Okay? Kaya magsabi tayo ng testimony natin. And letter C, it inspires obedience. Di ba? Sabi, when people hear what God has done, they become more willing to trust Him. Di ba? Yung parang pag kunwari narinig mo, praise God pala. Kasi hindi naman pala nagugutom pag nagpastor ka. Di ba? Ay, pag nag-mission ka pala, talaga itataguyod ka ni Lord. Talaga palang kapag sumunod ka kay Lord, hindi ka niya ipapahiya, di ba? Kaya naman para sa iba na nakakarinig nun, it inspires obedience. Na dahil narinig nila yung testimony mo, susunod na rin sila sa Panginoon. Kaya ganun ang ginawa, di ba, ni David. In-encourage niya yung Israel sa kanyang mga salmo, sa kanyang mga sinulat, di ba? Si Paul naman, in-encourage niya yung mga churches. Si Peter, in-strengthen niya yung believers, di ba? All through their testimony. Sa pamamagitan ng testimony yon. Kaya wag niyong mamaliitin ang mga testimony natin. Okay? And then pang-apat, testimony becomes a witness to the lost. Yan. Sabi ng Mark 5:19, however, Jesus did not permit him but said to him, go home to your friends and tell them what great things the Lord has done for you and how He has had compassion on you. Yan. Pagka nagbasa kayo ng gospel, mababasa nyo doon, may mga hindi sinasama si Jesus na sa mission niya, na gustong sumama. Alam niyo kung bakit? Kasi ang gusto ni Lord, bumalik sila doon sa kanilang mga lungsod, sa kanilang bayan, para sila yung mag-testimony doon. Alam niyo ba, ganito yung ginawa sa akin ni Jesus. Diba? And ano kasi ang ibig sabihin nun? Ang kapangyarihan kasi ng testimony natin ay matindi. Na kapag narinig yan ng mga tao, pwedeng yung faith po nila magsimula doon. Diba? And ito yung matututunan natin dito. Yung letter A, sabi, people argue with theology, but they struggle to argue with a changed life. Kasi bakit? Yung parang sinasabi ni John, yung katagang ni John Paul na, bakit? Buhay ko to eh. Di ba? Yung parang, kasi kapag ka-theology, kunwari, theology yung pag-uusapan nyo, pwede pa silang manlaban eh. Di ba? Pero kunwari, kwento ni Gabi, sasabihin niya sa mga kaklase niya, hindi nila pwedeng yun. Pag, anong tawag sa Tagalog nun? Yung ipagsawalang, hindi. yung hindi, ano nga ba tawag doon? Yung parang mapapasinungalingan. Di ba? Bakit? Kasi nangyari sa akin to. Di ba? Buhay ko to, nakita ko to, narinig ko to, na-experience ko to. Hindi nila maaalis kay Gabi yun. Di ba? So, ganun din tayo. Whenever na we do our testimony, we share our testimony, hindi yan mapapasinungalingan ng mga tao kasi mismong ikaw ang naka-experience niyan. Amen? Kaya ang ganda sa testimony, alam niyo kung bakit? Kasi simply, isi-share mo lang yung testimony mo, tapos bahala na si Lord magbago dun sa mga tao. Hindi mo kailangang, yung talagang, yung isa-isay, magmula Genesis hanggang Revelation, yung testimony mo lang. Ang laking, kumbaga hamon para sa kanila. And then letter B naman, naalala niyo yung sample sa John chapter 9, yung tinatanong kasi nila, ano ba nangyari? Sino ba yung nagpagaling sa'yo? Totoo ba yan? Si ganyan, yung magmula pagkabata, 'di ba? Ay bulag na. Ang sinabi niya lang doon, basta ang alam ko, I once was blind but now I see. Parang Amazing Grace, 'di ba? Bulag ako noon pero ngayon nakakakita na ako, 'di ba? O hindi mapabulaanan ng mga Pariseo kasi testimony niya mismo yun, nakita. Kaya ganun din sa korte, di ba? Kunwari si Aaron, nag-witness siya, nag-testify siya. Hindi pwede nilang anuhin yun kasi siya yung nakakita eh. Di ba? At sobrang halaga ng witness, di ba? Ng testimony ng isang witness. Bakit? Siya yung magpapatunay na totoo ang isang pangyayari. Amen? Kaya naniniwala ba kayo totoo ang Diyos? Buhay ang Diyos? Nagpo-provide ang Diyos? O, ipatotoo natin. Di ba? Amen. Sino dito, binayaran ni Lord yung January na bill niya? Naniniwala ka ba na kahit yung June na bill mo, babayaran niya rin? Di ba? Kung nabayaran niya yung January to May, babayaran niya rin yung June.
'Di ba? Kaya kung yung May 5,000 yan, ngayong June 8,000 yan, babayaran niya pa rin. Bakit? Kasi yung Diyos ng 5,000, Diyos din ng 8,000. Amen? 'Di ba? Kaya po, tatandaan po natin yung bagay na yon. Amen? Pero nung nakaraan, napanood ko yung interview dun sa tungkol sa doktor, medyo na ano ko eh. Yung parang na-challenge, pero at the same time, nalungkot nga rin din ako. Kasi ang ipinaglalaban niya doon yung tungkol sa universal healthcare. Tapos parang sa dulo, kaya sabi niya, kaya tayong Pilipino, hanggat maaari, kayo ang mag-alaga sa mga sarili nyo. Diba? Hanggat wala pa tayong matibay na healthcare sa Pilipinas. Kasi tinatanong doon nung nagbablog, kung possible po ba talaga yung zero bill sa ospital. Sabi nung basta mataas na tao yon, sabi niya, opo, posible talaga na ma-zero. Kasi grabe daw talaga dito nga sa Pilipinas, pag nagkaroon ka daw ng sakit, tapos magpapa-ospital ka, gusto mo na lang daw mamatay. Di ba? Bakit? Kasi magkakaroon ka ng utang o kaya naman, yun nga, parang papatayin ka sa stress, sa financial stress. Kaya parang, kunwari, pag pumunta ka nga daw ng ibang bansa, wala daw talaga silang binabayaran. Di ba? Pero yun nga, ang iniisip nila, may pag-asa naman daw talaga ang bansa. Pero basta, pag-pray lang daw, tapos yun nga, habang wala pa, alagaan mo lang din daw yung sarili mo. Diba? Na huwag ka magkakasakit. Ba't ko ba sinabi yun? Commercial lang. Di ba? Yun, commercial lang yun. And then, sunod naman, a changed life kasi authenticates the gospel. Sabi nyo nga, authenticates. Spell. Di ba? Yeah. Authenticates. Ibig sabihin nito, yung inaano niya yung, kumbaga parang pinapatotoo, pinapatotohanan niya yung gospel. Di ba? Na ito ay legit, di ba? Totoong nagbabago ng buhay at kumikilos. And sabi nga, isa daw sa mga argument na hindi kailangan gamitan ng Bible, yung change lives. Di ba? Kasi, di ba, parang sinasabi nila, paano mong maipoprove na totoo ang Diyos, tsaka si Jesus na buhay siya na mag-uli, di ba? Ang mga sinasabi ng iba, He lives in me and He changed my life, di ba? Na ako yung patotoo. Kaya ang daming naniniwala na totoo si Lord, tsaka buhay siya. Kasi kahit yung mga worst sinner, di ba, ay nabago. Kaya nung si Paul na nga ang na-born again, na-convert, di ba, lahat na naniwala. Bakit? Kasi ang testimony ni Paul, di ba, ang tindi, dating sa Saul of Tarsus, na pumapatay ng mga Kristiyano, biglang naging kakampi na nila ngayon. Biglang siya na ngayon mismo ang willing mamatay para doon sa pananampalatayang pinapangaral niya. Kasi ganun yon. And a changed life authenticates the gospel. And sabi nga, people listen differently when they see transformation. Words without changed lives lack credibility, pero ang changed lives give power to the message, 'di ba? Kaya nga maganda rin na, for example, ikaw magte-testimony ka sa mga ka-workmates mo, kaklase mo, 'di ba? Nabago na yung buhay mo. 'Di ba? Alam mo ba, binago ko ni Lord diyan sa dati rin ako nagkakara-cruise. 'Di ba? Gusto mo pakita ko pa. 'Di ba? Kumbaga parang pero sinasabi mo 'yon nang tapos ka na doon. Dineliver ka na ni Lord doon. Hindi yung sinasabi, uy, wag na tayong ganyan. Pero isa ka rin, di ba, doon sa nagkakara-cruise. Okay? Kaya sabi nga, many missionaries have reported villages rejecting the gospel for years. Then one transformed drunkard returned to his village. His changed life became the greatest sermon. Kaya naman, the entire village became willing to listen. Kasi kapag may mga nababago ang buhay, talagang mababago rin ang buhay ng iba. Sabi nga ni Bishop sa amin dati, alam niya, ang ipag-pray niyong mga ma-born again talaga, sabi niya, mga chismosa. Sabi gano'n. Kasi kapag ang chismosa daw na-born again talaga, i-chismis niya ng gospel. Di ba? Imamarites niya ang gospel. Doon na tayo magiging good Samarites talaga. Kapag ang salita ng Diyos yung minamarites mo na, di ba? Yun ang good Samarites. Di ba? Pero ayun nga, kasi bakit mababago ang mga taong makakapakinig nun? Kasi nakita nila. Di ba? Yung pagbabago. Di ba? Kaya dati, hesitant ako na parang magpastor sa NHA. Kasi iniisip ko nga, kilala nila ako eh. Di ba? Pero ang encouragement sa akin ni Lord noon, hindi, bago ka na eh. Kaya maniniwala na sila. Di ba? And I believe, di ba, nakita din naman ng mga
dati naming kasamahan na nagbago rin ako, ganyan. Pero actually, yung isa kong classmate, sabi niya nung fourth year daw kami, alam niya na daw na kakala niya nga daw sa akin magpapari daw ako. 'Di ba? Kaya hindi daw siya nagulat na pastor na daw ako. Tapos hindi kami tawag doon, nagkita ng ilang years, pero isang gabi daw na naginip siya na nakita niya daw ako na nakatayo daw sa podium. Hindi niya alam yung term ng pang-Christian, yung pulpito, 'di ba? Pero yun nga, kaya nung lumabas kami, nagkagulatan kami na, talaga, ganyan-ganyan. Pero dati nakapanaginip na pala siya ng gano'n, di ba? So, yun yung pang-apat. And pang-lima, last na ba to? Okay, lastly, the devil hates your testimony. Okay, bakit? Kasi sa Revelation 12:11 pa lang. Okay, basahin nyo nga, 1, 2, 3, go. And by the word, yan. Sa paanong paraan daw na-overcome ng mga saints, yung demonyo? By the blood of the Lamb and by the word of their testimony, di ba? So kasi, sabi nga ni Derek Prince, yan talaga ang paraan. Paanong matalo ang demonyo? Di ba? Sa blood of the Lamb and by the word of your testimony. Bakit? Because testimony destroys his lies. Kapag nagtatestimony ka, dinidestroy mo yung kasinungalingan ng demonyo, di ba? Kasi ang demonyo, ang dami niyang kasinungalingan. Hindi ka mahal ng Diyos. Hindi kumikilos ang Diyos sa'yo. Hindi ka binabago ng Diyos. Ganyan ka na talaga. Di ba? Pero pag nagtetestimony ka, di ba? Nakikita doon na si Lord, kumikilos siya, and at the same time, yung mga kasinungalingan niya ay nababaliwala, di ba? Napoproven wrong, di ba? So, kaya sabi nga, notice not only by the blood, but also by the word of their testimony. Sabi dyan, why does Satan oppose testimony? Bakit, tingnan nyo, bakit ayaw ni Satan na nagtetestimony ka? Makinig ang mga tahimik tuwing testimonial night. Number 1, kasi testimonies glorifies Christ. Diba? Pag nagtetestimony ka kasi, ginoglorify mo sino? Si Lord, di ba? At ayaw ni Satan yan. Ang gusto ni Satan, sa kanya yung attention mo. Siya ang pinaka-pansinin mo. Pero testimony gives glory to Jesus. Okay? Kaya pakisabi ulit sa katabi, mag-testimony na tayo. Number 2, testimony encourages believers. Ini-encourage nito ang mga believers, di ba? Pero kasi ano ang gusto ng demonyo? Ma-discourage ka lang. The enemy wants discouragement, pero testimony produces hope. Merong mga pag-asa sa testimony. Pangatlo, testimony attracts unbelievers. Bakit? Kasi pag nakita o narinig ka nilang nagtatestimony, talaga, yan ang Diyos nila, ganyan si Lord. Di ba? Nagbibless siya, nagpapaganda, umaayos ng buhay at mga relasyon. Di ba? So, ma-attract sila. Sabi nga, the devil wants people far from Christ. Gusto niya malayo ang mga tao kay Kristo. Pero, testimony points them toward Christ. Di ba? Kaya lumaban ka, mag-testimony ka. Diba? Kung ang nasa isip mo ngayon, nakakahiya kasi, ayoko mag-testimony, ganyan-ganyan. Wag. Kasi ang may bulong niyan, yung demonyo. Okay? And then pang-apat, testimony reminds Satan of his defeat. Diba? O diba? Diba? Sabi dyan, every changed life says kasi, you lost another soul. Kapag nagtetestimony ang isang tao na binago ang buhay, ano ang pinaparating sa demonyo? Nawalan ka na naman ng alagad mo, di ba? Kaya ganun. Kaya tuwing tayo nagta-testimony tayo, lalong-lalo pag nag-share tayo ng Word of God, yung kingdom of darkness, tsaka yung hell, na yung nadi-destroy, di ba? Yung talagang nade-demolish. Kaya naman, mag-testimony tayo. Sabi nga, Derek Prince taught that declaring God's truth is a form of spiritual warfare. He emphasized that believers overcome not only by Christ's finished work, but also by boldly, sabi nyo nga boldly, yan, confessing and proclaiming what God has done in their lives. Sabi, a spoken testimony becomes a declaration of God's victory rather than enemies' accusations. Kaya favorite natin yung kantang, look what the Lord has done. He healed my body. He touched my mind. He saved me just in time. Oh, I'm gonna praise it. Diba?
pag kinakanta namin yun sa Mission House dati, nagwawala na kami. Talagang, gawa ganun kami. Talagang gayang-gaya namin yung mga Kenneth Hagin revival, di ba? Kasi ganun talaga. Dapat pagdating sa goodness ni Lord, pagdating sa greatness niya, pag nilalathala, sinasaysay, lahat tayo excited. Lahat tayo nagpe-praise the Lord, nag-hallelujah. Amen? Tsaka ganito yan, ganito ang attitude. Pag kunwari si Raylene, favorite. Si Raylene, di ba, nag-testimony. Alam niyo ba, 10-10, meron kaming bagong TV sa bahay. 72 inches. Di ba? Huwag kayong di ba? Huwag kayong ganon. Di ba? Ang attitude dapat, I'm next in line. Huwag kayong maiinggit sa kanya. Di ba? Kunwari, sasabihin ni Gabi, alam niyo ba, yung math ko, 99.99%, di ba? Kumbaga, wag tataas ang kilay niyo na, lagi na lang siya, ganyan-ganyan. Hindi, I'm next in line. Ibig sabihin kasi noon, pag may ganon kang attitude, na you are happy, di ba, sa mga blessings na natatanggap ng kapatid mo, matured ka, ibig sabihin. Pero kung nari, nainggit ka, lagi na lang siya. Diba? So, dapat ganon. Amen? Kaya, amen. Diba? So, kaya pagka nagta-testimony ka, nire-remind mo si Satan ng pagkatalo niya. Okay? Meron pa pala, last na lang po. Last. Why every believer should develop a lifestyle of testimony. So, bakit kailangan i-develop natin yan? Sabi dito, testimony should not be occasional nga eh. It should become a habit. Dapat mayat-maya ka na nagta-testimony. And sabi dyan sa letter A, because gratitude should become our lifestyle. Sabi ng Psalm 107, verse 2, sabi doon, let the redeemed of the Lord say so. Hindi sinabing, let the redeemed of the Lord think so. Let the redeemed of the Lord say so. Ano daw sabihin? Say so. Sabihin, di ba? I'm redeemed, praise the Lord. Di ba? So, let the redeemed of the Lord say so. Pangalawa, because every day, sabihin nyo nga, every day, yan, contains new mercies. Sino naniniwala na bawat araw, bagong habag at awa ni Lord ang nararanasan? Totoo yan. They are new every morning. Di ba? Pagka gising mo ng umaga, hinga ka muna. Di ba? Praise ka. Salamat sa bagong hininga, Lord. Sa bagong kalakasan. Di ba? Yung magpasalamat ka, bakit? Bakit? Kasi ginising ka pa niya. Bakit? Kasi may lakas ka. Hindi ka ba nagugulat? Kahapon, pagod ka, antok na antok ka. Pagkagising mo ngayon, may bago ka na naman lakas para mag-aral, para magtrabaho. Diba? Parang yung iba natatawa pagkagising kasi nila pagod pa rin. Diba? Pero yun nga, ang mercy ni Lord bago araw-araw. Amen? Every answered prayer, every provision, every healing, every victory, every lesson becomes another testimony. Okay? And then letter C, because future generations need to hear. Di ba? Yung mga susunod na henerasyon, kailangan malaman yan. Di ba? Kailangan marinig yan. Children need stories of God's faithfulness. Di ba? Pagdating ng araw, may mga magkukwento kila Amari, kila Isaiah. Alam niyo ba? Ganito yung ginawa ni Lord sa amin. Alam niyo ba? Ganyan-ganyan. Di ba? So, para sila, nang sa gayon, ay maniwala at manampalataya din. Kaya nga, di ba, sa story ng Israel, laging nababanggit, God of Abraham, Isaac, Jacob, di ba? Kasi bakit? Kailangan malaman pa rin ng mga susunod na henerasyon yung kwento nila. Families need stories, nation needs stories. Kaya sabi nga kay Warren Wiersbe, kasi ito, he observed that one generation is only one testimony away from forgetting God's works. Isipin niyo yun? God's people preserve faith not merely by teaching doctrines, but by recounting His mighty acts in their lives. Testimony turns theology into living experience. Amen? Kaya alam niyo po ang ugali ng mga Israelita, sila, by mouth, kinukwento talaga nila yung kanilang history. Diba? Kaya yung faith sa kanila ay napapasa talaga kahit sa mga future generation. Kaya sana po, wag tayong manahimik, tayo po ay magdeklara ng testimony ng Panginoon. Amen? Kaya anong gagawin next week? Absent. Hindi. Di ba? Magte-testimony. Ano gagawin next week?
mag-uunahan sa mikropono, 'di ba? Pero wag ibabagsak, 'di ba? So kailangan mag-testimony tayo. Kaya ito na po in our conclusion, sabi ay hindi pa pala. Sorry. Ito yung mga sample ng how to do it. Una, what my life was like before Christ. Ano ka ba dati? 'Di ba? How I encountered Jesus, paano mo siya na-encounter? What Jesus has done in my life, ano yung ginawa niya sa'yo? And how He continues to change me today. Pero tatandaan, keep Christ at the center kasi the goal is not to impress people, ha? With your past, but to magnify the Savior who redeem you. Ito, totoo na talaga to. In conclusion, tingnan, yun. Totoo na. In conclusion, sabi dyan, no, one testimony can strengthen, kayo magsabi, a weak believer. Di ba? Pag nanghihina yung isang tao, mapapalakas siya, can encourage, a discouraged pastor. Halimbawa, ganito yung nafe-feel namin, ha? Pag kunwari kami pastor o kaya leaders, kunwari may nag-preach kami, ang dami naming preaching, 'di ba? Sa YA, sa youth, 'di ba? Sa adult, sa mga Sunday school, sa mga Bible study, ang daming preaching, 'di ba? Ang daming mga lesson. Tapos sa testimonial night, hindi magpapasalamat kay Lord. Pero alam nyo ba, kapag nag-testimony kayo, that your testimony can discourage pastor. Bakit? Kasi kapag kunwari, may mga time, di ba? Dati nagagawa yan eh. Ako po nagpapasalamat ako kay Lord kasi tamang-tama talaga ako dun sa preaching na ganito. Di ba? Sa ulo pa yung title. Di ba? Kasi bakit? Pinaparating mo na may natutunan ka nung buwan na yun. Tinouch ka ni Lord nung buwan na yun. Kinausap ka ni Lord nung buwan na yun. Kung wala magta-testimony, isipin ng mga pastor, siguro wala silang natutunan nitong buwan na to. Di ba? Papayag ka ba? Di ba? Parang, amen? Amen. Sunod, nawala. Ayan, can restore a broken family. Di ba? Kumbaga, ang testimony can restore a broken family, can lead a sinner to Christ, can remind a church that God still works. Pag nag-testimony ka, buong church, di ba? Yun na-encourage, and can silence the lies of the enemy. Kaya sabi po dyan, never underestimate the power of telling what God has done. Kaya ang ganda ng sinabi dito. Ganda ng sinabi niya dito. Kaya when God blesses you, sabihin niyo, tell it. When God answers prayer, when God restores your family, when God forgives your sin, diba? Kasi sabi ng Psalm 66 verse 16, come and hear, all you who fear God, and I will declare, sabi niyo po, declare what He has done for my soul. Amen. Ayan. Kaya ito sabi ng pinakalas, your story may be the instrument God uses to awaken faith, encourage a weary heart, or lead a soul to Christ. Kaya when God receives glory, your testimony becomes more than a story. Diba? It becomes a living witness to His power and grace. Naniniwala po kayo? Amen. Let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, salamat po, Lord.